Nasa part 2 na tayo ng ating pag-aaral sa lesson 4 ng Hebrews chapter 2. Last week ay nag-focus tayo sa chapter 2 verse 14 kung saan ang ating pinag-aralan is why Jesus came. Dito sa ating part 2 ay magfo-focus tayo bakit nga ba napakahalaga ng pagparito ng ating Panginoong Hesus ang kanyang incarnation. Maraming mga tao na misinterpret nila ang first coming ng ating Panginoong Hesus at taon-taon sineselebrate ang first coming or the first advent of Jesus. Pero marami mga taong mali yung kanilang understanding sa ginawa ni Jesus Christ. Yung ilan, pinapractice nila ang pagpapahirap sa kanilang sarili. Yun ay isang malaking paglapastangan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yun ay pagsasabing hindi sapat ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. So possible pala ng isang tao ay reliyoso, pero nilalapastangan niya ang finished work ng ating Panginoong Hesus. So kailangan nating matutunan at maunawaan ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya last week ay tinignan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus at ngayon naman bakit nga ba napakahalaga ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa mga pag-aaral natin, tinignan natin na ano ba ang problema ng tao. At binanggit ko sa inyo ang tatlong pinaka-problema ng tao. Ang sin, ang death, at si Satan. Pero nilupig ng Panginoong Hesus ang lahat ng ito. Siya ang may hawak ng susi. At wala na rin ang kapangyarihan ng kamatayan sa lahat ng mga mananampalataya. I'm not talking about physical death, kundi yung promise ng Panginoong Hesus na eternal life. At wala na rin sa atin na mga mananampalataya ang kapangyarihan ng kaaway. Hindi na tayo bihag ng kaaway dahil tayo ay kay Kristo na. So tuloy natin ngayon ang ating pag-aaral at nasa point number 3 na tayo sa 4 ways His work in these verses 14, 15, 16 touches our lives today. Number 3, liberation. Hindi lang nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, kundi tayo ay kanyang pinalaya mula sa pagkatakot at sa kamatayan. Verse 15, sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Ang verse 15 ay pagpapakita ng resulta ng tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Kung papaano niya tayo iniligtas, kung papaano niya tayo tinubos ng mga nanampalataya sa Kanya. So tingnan natin ang tatlong katotohanan sa verse 15 ng chapter 2. First is Jesus frees those in bondage. Ginamit doon ang free those. Sa ibang version, ginamit ang salitang deliver o iligtas o pakawalan mula sa isang uri ng pagkaalipin o pagkakabihag. Walang kakayanan ang tao na iligtas ang kanyang sarili mula sa pagkakabihag. Alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng takot, alipin tayo ng kaaway. Pero ang verse 15 ay nagtuturo sa atin na hindi lamang tayo kinomfort ni Jesus about death, kundi kinuha niya ang ating place upang i-deliver tayo from bondage. Ito ay ang mga nanampalataya sa Panginoong Hesus, ang kanyang mga pinalaya. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Kinuha niya ang ating place, dinil niya ang sin, at sinatisfy niya ang God's justice. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi nag-end doon sa pagkapako ng ating Panginoong Hesus. Nabanggit ko last week na kung ang story, yun doon sa binanggit mismo ni Evangelist Mark sa Gospel of Mark, na kung ang end ng story ay ganito, at nalagutan siya ng hininga. Isipin ninyo, kung yun ang end ng story ng lahat, nung nalagutan ng hininga ang Panginoong Hesus at hindi siya muling nabuhay, anong sinabi ng kanyang salita? Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang. Walang halaga ang ating pananampalataya kay Kristo kung nalagutan lang ng hininga sa Jesucristo at hindi siya muling nabuhay. Kaya napakahalaga sa atin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
At yan ang sineselebrate natin yearly. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Sus. Hindi lamang siya ipinako sa krus, hindi lang basta't kinuha niya ang ating place, kundi nilupig niya ang kamandag ng kamatayan. Nilupig niya ang kamatayan. Tinalo niya ang kaaway. Ang kinatatakutan ng tao, ang problema ng tao, sinolusyonan ng ating Panginoong Isus. So hindi lamang niya basta't kinuha ang ating place, hindi lamang basta tinanggap niya ang penalty ng kasalanan, kundi ang sabi ng Bible, muli siyang nabuhay. Kaya yun ang sinabi mismo ng Revelation, na hawak-hawak ng Panginoong Sus ang susi ng kamatayan at ng Hades. So hindi ang kaawayan siyang may control, kundi si Jesus Christ ang may control. At siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa tao. At ang sabi ng Bible, free those or deliver those. Ang makakapagpalaya lamang sa atin mula sa pagkabihag, mula sa pagkaalipin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Hindi kaya ng human effort. Kailangan natin ng divine rescue. Second, lifelong slavery of humanity. Ganito ang sinabi ng verse 15, all their lives were held in slavery. Yung phrase na all their lives. Usapan dyan from beginning to end of life. Ito'y habang nabubuhay ang tao mula pagkabata hanggang kamatayan. Tuloy-tuloy ang pagkaalipin ng tao apart from Christ. Kaya ang isang tao kahit napaka-religyoso niya, kahit ang dami niyang good works, kung wala si Jesus Christ, siya pa rin ay alipin. Ngayon, pansinin ninyo, yung phrase na all their lives, hindi yan temporary. Yan ay tuloy-tuloy. Yan ang consistent na kalalagayan ng tao. Yan ay resulta ng kasalanan. So lahat ng tao, apart from Christ, nasa ganitong condition. Tignan niyo yung kasunod. Pagkatapos sinabing all their life were held. Ito'y nagpapakita na ang tao ay mayroong kumokontrol sa kanya. Hindi siya malaya, mayroong humahawak sa kanya, hindi niya kayang kumawala sa kanyang sarili. Hindi rin natin kayang palayain ang ating sarili mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Yan ang totoong kondisyon ng tao. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang palayain ang ating sarili. Sumunod yung sinabi niyang in slavery. May hawak sa iyo. Mayroong may kapangyarihan sa iyo. Wala kang tunay na freedom. Yun ang tinuturo mismo ng kanyang salita. So hindi lang ito basta struggle, enslavement ito eh. Pangatlo, fear of death is the root of bondage. Ang phrase na ito na nagsabing fear of death. Anong ibig sabihin nito? It is beyond physical death. Usapan diyan na fear of death. Ang ginamit niyang word diyan is phobos. Na sa buong konteksto nito, mayroong kumokontrol sa tao. Ito yung dahilan kung bakit natatakot ang tao at siya ay bihag. Yung kanyang pagkatakot sa kamatayan. Sinabi ko sa inyo, beyond ito, sa physical death. Ano ang talagang kinatatakutan ng tao? First is judgment. Mayroon at mayroong judgment. At yun ang sinabi mismo ng Ecclesiastes chapter 12. Lahat ng tao haharap sa Diyos. Lahat ng kanyang ginawa, lihim, hayag, mabuti, masama, hayag sa harapan ng Diyos. Bawat individual haharap sa hukuman ng Diyos. I-judge at i-judge tayo ng Panginoon. Walang exempted. Kaya kahabag-habang kalalagayan ng mga taong hindi nanampalataya kay Kristo. Dahil sila'y haharap sa great white throne judgment. Pero hindi lamang yun eh. Tinukoy mismo ng Matthew chapter 25 verse 46, mayroong tinatawag na eternal punishment. Tingnan ninyo ang ilang mga religion. Ano ang tinuturo ng ilang mga malalaking religion?
na pagkatapos na maparusahan ang kaluluwa ng tao, then mawawala na siya. Mawawala na ang kanyang kaluluwa kasi natapos niya na yung ilang taon ng kanyang paghihirap sa impyerno. Ilang religion nagtuturo niyan. Pero kung pansinin ninyo, ang Matthew chapter 25 verse 46, mayroong dalawang eternal na tinukoy ang ating Panginoon. First is the eternal punishment, second is the eternal life. Ngayon, kung titignan natin, kung ang interpretation ng eternal punishment ay hindi pala eternal at mawawala yung kanyang existence pagkatapos ng ilang daang taon ng kanyang paghihirap, then hindi rin totoo ang eternal life. Na ilang daang taon lang natin makakasama ang Panginoon, then mawawala ang ating kaluluwa. Pero bakit doon sa isang verse, tinukoy ng Panginoong Hesus ang eternal punishment at eternal life? Dahil parehas na eternal ang dalawang ito. Hindi mawawala ang kaluluwa ng tao kahit ilang libong taon na siya na napaparusahan. Ito'y usapan sa mga hindi na nampalataya kay Kristo. Ito yung sinasabi mismo ng kanyang salita na fear of death. Mayroong eternal condemnation. Eternal damnation. Ito yung binabanggit ng kanyang salita na eternal death or eternal punishment. Walang hanggang parurusahan ang lahat ng mga taong nag-reject kay Christ. Madalas, ang nasa isip lang natin yung mga nag-reject kay Christ ay yung mga taong hindi reliyoso. I tell you, maraming mga relihiyoso na nagre-reject kay Christ. Bakit? Dahil sa tingin nila, kaya ng kanilang religion, kaya ng kanilang good works, kaya ng kanilang religiosity, na i-save sila. Yun ay matinding pride at pagre-reject sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Dahil sinabi ko nun sa inyo kung ano ang saving faith. Ang saving faith ay paglalagay mo ng iyong buong pagtitiwala kay Kristo at sa kanyang finished work. Tignan ninyo, doon sa Matthew chapter 7, mayroong mga lumapit sa ating Panginoong Hesus. Actually, sinabi ng ating Panginoong Hesus, darating ang araw ay maraming mga tao magsasabi, Lord, nag-prophesy kami, nangaral kami ng iyong salita, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Pero nung sabi ng Panginoong Hesus, magsilayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. Ngayon, maaaring sasabihin natin, sila'y nangaral ng mabuting balita, nagpalayas ng masamang espiritu, and yet nireject sila ng Panginoon. Alam ninyo, yung statement ng ating Panginoong Hesus na hindi ko kayo nakikilala, sa Greek, ganito ang ibig sabihin nun, sa simula't simula pa, wala tayong relationship. Ano ang pinagyabang ng mga taong ito? Ang kanilang good works, ang kanilang ministry. Paano tayo isa-save ng ministry? Walang kakayanan ng ministry na makapagligtas sa atin. Kahit ba tayo mangaral ng salita ng Diyos, kung wala kang relationship kay Jesus Christ, then hindi ka maliligtas. Ano ang pinagyabang ng mga taong ito? Yes, meron silang tamang confession. Ang tawag nila kay Jesus ay Lord. Pero wala silang tamang relationship kay Jesus Christ. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ang ibig sabihin, sa simula't simula pa'y wala tayong relationship. Kaya maraming mga taong mababait ang mapapahamak. Dahil akala nila, kaya sila nang iligtas ng kanilang kabaitan. Dahil kung kaya ka palang iligtas ng iyong kabaitan, then walang kwenta ang pagkapako ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So, hindi na masasabing, I am the way, yung word ng Panginoong Hesus. Kasi pag sinabing, I am the way, He is the only way. Eh kung kaya ka naman palang iligtas ng iyong pagiging mabuti, then, hindi si Jesus ang way lang, kundi isa lang siya sa mga way. Kasi kaya ka naman palang iligtas ng iyong good works, ng iyong kabutihan, ng iyong kabaitan, ng iyong religion. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the way. It means, He is the only way. Wala nang ibang daan, si Jesus Christ lang. So hindi kayang iligtas ng religion, hindi tayo kayang iligtas ng ating good works, ng ating kabaitan, ng ating pagiging prayerful, ng pagpalo-palo natin sa ating likod, sa pagpapako natin sa krus. Kahit marami pang hampas sa likod natin every Friday, or bawat taon, hindi ka maliligtas kung hindi mo ilalagay ang iyong pagtitiwala kay Jesucristo at sa kanyang finished work. Balik tayo sa phrase na fear of death. Hindi lang ito fear sa judgment. Hindi lamang takot ito sa eternal punishment. Maraming mga taong takot sila, pagkamatay nila, ano ang susunod? Ano ang susunod?
Hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari after ng buhay na ito. Ito yung tinatawag nating existential fear. Sa simula't simula pa, mayroon na talagang takot na ito sa atin. Totoong natatakot tayo minsan sa pagkamatay physically, pero ang pinakamatinding bumabalot na takot sa atin ay ang pagkatapos ng buhay na ito. Ito yung controlling fear. Ito ang siyang kumokontrol. Kaya ang tao ay slave. Kaya sinabi ng salita ng Panginoon, fear of death. Number 2, the identification. Jesus helps humans, not angels. Doon sa chapter 1, ipinakita roon na si Jesus ay greater kaysa sa mga angels. Pagdating sa chapter 2, makita na natin kung para saan at kung para kanino ang redemptive work ng ating Panginoong Jesus. Kanito ito ina-apply ang kanyang pagkapako sa krus. Tingnan natin ang verse 16. Kaya malinaw na hindi ang mga anghel ang tinutulungan ni Jesus, kundi ang lahi ni Abraham. Para maintindihan natin to, hatiin natin. Una, Christ did not come for angels. Ano sinabi ng kanyang salita? Not angels, He helps. So, ang angelic beings ay hindi siya ang object ng redemptive work ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay hindi para sa mga angels. Ang pagbabayad ng ating Panginoong Jesus sa penalty ng kasalanan hindi para sa mga angels. Hindi kasama ang mga angels. And according sa Revelation chapter 12, mayroong mga 1/3 na mga angels ang nagrebelde sa ating Diyos. So yan ngayon yung tinatawag nating fallen angels or mga evil spirits. Sila ang bumibihag sa mga tao na hindi nanampalataya kay Kristo. So anong ibig sabihin ng helps dito? Ang talagang pagkagamit niya dyan ay pagdakma, dinakma ka, inagaw ka, para iligtas ka mula sa panganib. So, hindi ang mga angels ang dinakma ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, mula sa panganib. Ang dinakma niya, ang kanyang mga inagaw, mula dun sa panganib na yon, ay ang lahat ng mga nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yun lang ang kanyang mga dinakma. Second, Christ helps Abraham's descendants. Sino ang tinutukoy ng verse 16 na sinabi niya, but Abraham's descendants? Usapan ba rito ay ang mga Israelita? Or sila lang ba? Sa New Testament, ang Abraham's descendants ay hindi limited sa ethnicity. Kaya mahalaga ang Galatians theology. Sa chapter 3, verse 7, in the book of Galatians, na ganito ang kanyang sinabi, those who have faith are children of Abraham. So, ang tinutukoy doon na Abraham's descendants, ang lahat ng mga nanampalataya kay Hesu Kristo. Yun yung mga taong tinatawag na children of Abraham. Kung ikaw man ay Pinoy or Chinese, ang salvation ay open para sa lahat. At kung ikaw nanampalataya kay Kristo, ikaw ay kabilang sa children of Abraham. So ito ang principle niya. Salvation is not limited in its offer, but it is specific in its application. Bagaman ang salvation ay iniaalok para sa lahat. Anyway, yun naman ang sinabi ng kanyang salita in Timothy chapter 2 verse 6, na kalooban ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. So ang atonement ng ating Panginoong Hesus ay hindi siya limited. Ang atonement ng Panginoong Hesus ay para sa lahat, available para sa lahat. Pero, sino lamang ang makakatanggap ng kaligtasan? Yung mga taong totoong nanampalataya kay Yesu Kristo. Ulitin ko kung ano ang saving faith. Ito yung paglalagay mo ng iyong buong pagtitiwala kay Yesu Kristo at sa kanyang finished work.
So available ang gift of salvation. Nasa sa tao kung tatanggapin niya ito o hindi. Kung ang tao iniisip niya na kaya naman ng kanyang pagpepenitensya, then yun ay pagre-reject kay Jesus at sa kanyang finished work. Kung sinasabi niyang kaya naman ng kanyang religion, yun ay pagre-reject kay Jesus at sa kanyang finished work. Kung meron nagsabing religion na pumasok ka sa aming religion at maliligtas ka, lumayo kayo sa ganong religion. Dahil ang makapagliligtas lang ay walang iba kundi si Jesucristo. So ano ang application ng verse 15 and 16? First, trust Christ for salvation. Maraming mga tao na akala nila kaya silang iligtas ng kanilang good works. Basta't maging mabait ka lang, maging mabuti ka sa iyong kapwa, basta't wala kang tinatapakan, basta't lumaki ka lang sa Christian family, ay okay ka na. No, kailangan mo ng personal relationship. Ito ay personal decision. Hindi dahil sa pastor ang tatay mo, automatic ka ng ligtas, hindi. Kailangan mo ng personal na pagtanggap mismo kay Jesucristo. Many years ago, nung nagtuturo si pastora, meron siyang tanong. Ang tanong niya ay ganito: ilan sa inyo ang naniniwalang siya iligtas na at paano mo nalaman na ikaw ay ligtas na? Meron dalawang sumagot. Sabi nung isa, naniniwala po akong ligtas na. Then sabi ng pastora, bakit? Dahil mabait po ako. Sumunod, yung sagot ng isa, naniniwala po akong ligtas. Bakit? Anak po ako ng pastor. Hindi po yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kahit ba pamilya kayo ng pastor, mula sa mga ninuno mo, pati lahat ng mga kamag-anak mo, puro pastor, kahit mga kapatid mo, puro pastor, kung hindi ka na nampalataya kay Kristo, hindi ka maliligtas. Hindi mo maaaring sasabihin, pastor ang tatay ko, kaya ligtas ako. Hindi. Babalik ulit tayo doon sa sinabi ng Panginoong Hesus. Maraming nagsasabing, Lord, nangaral kami. Pero sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala. Ulitin ko kung anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus na hindi ko kayo nakikilala. Sa simula't simula pa, wala tayong relasyon. So, usapan talaga ang personal na relasyon sa Panginoon. Babalik ulit tayo doon sa madalas kong sinasabi sa John 1:12, ang sinumang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Tingnan natin ang Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Tingnan niyo yung dalawang phrase dyan. Una yung by grace, then susunod through faith. Ipinakita roon, pag sinabing by grace, ang pinanggalingan ng kaligtasan, ito ang source, ito'y grasya ng Panginoon. Bakit sinabing through faith? Ito yung pagtanggap natin. So yung grasya, yung gift of salvation, tinatanggap ko. That is faith. Maliwanag diyan na ang salvation, na ang eternal life ay hindi sa gawa natin, ito ay regalo ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na 98% ang gawa ng Diyos, 2% ang aking gawa. Hindi pwede yon. Hindi mo siya matatawag na grace. Hindi mo rin siya matatawag na gift. Eh sabi ng Bible, this is not your own doing. Hindi ito sa pamagitan ng gawa natin. Ito'y sa gawa mismo ng Diyos. Kaya nga siya tinawag na grace. Ang part lang natin, tanggapin ang inireregalo ng Diyos na ito, na kaligtasan. Pero pag hindi mo ito tinanggap at naniniwala kang dahil sa mabait ka naman, masunurin ka naman, marami ka namang good works, namimigay ka sa mga mahihirap, yun ay isang matinding pride at pagre-reject sa ating Panginoong Jesus. Acts chapter 4 verse 12. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus lang.
Kaya nga ang stand ng New Life, Christ alone. Di ba yung madalas kong statement? Grace alone, faith alone, in Christ alone. Nung sinabi nating grace alone, ito'y buong grasya ng Panginoon, walang plus good works. Pag sinabi nating faith alone, ito yung pagtanggap natin sa grace ng Panginoon. In Christ alone, nakadepende sa finished work ni Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng Bible, si Jesus lang. Kaya doon sa unang phrase, walang sinuman sa mundong ito, kahit ang religion, kahit sobrang bait mo. Tandaan mo, ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, kahit isa. Kaya kahit ang daming good works mo, kahit namimigay ka ng pera, ng mga pagkain, kung hindi ka na nampalataya kay Kristo, pahamak ka pa rin. Mapapahamak ka. Dahil sabi ng Bible, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Kaya yun ang stand natin. Si Jesus lang makapagliligtas sa atin. Hindi ang New Life, hindi rin ako. Hindi ang magulang mo. Si Jesus lang ang makapagliligtas sa atin. Pangalawa, receive Christ's saving grace. Maraming mga nagsasabi, sobrang sama ko, hindi ako kayang iligtas ng Panginoon. Ang akala lang natin, ang kayang iligtas lang ng Panginoon ay yung mga taong medyo mabait, yung mga taong reliyoso, yung mga taong walang tinatapakang iba, pero yung mga sobrang sasama, at nasa isip natin, hindi na ako patatawarin ng Panginoon. Lahat ng mga taong bumabalik sa Panginoon at ilalagay nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo, hindi re-reject ng Panginoon kahit sobrang dami ng kanyang kasalanan. Ang akala kasi natin, walang kakayanan ng Panginoon na patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang akala lang natin yung mga magagaan na kasalanan lang ang kayang patawarin ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sapat ang dugo ng ating Panginoong Hesus. So kahit gaano ka karaming kasalanan, kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan, handang patawarin niya ng ating Panginoon. Ang kailangan lang naman talaga ay ang lumapit ka at magpakumbaba sa Kanya. At aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. At tanggapin mo ang grasya ng ating Panginoon. Tanggapin mo ang Kanyang saving grace. Yun yung tinutukoy mismo ng Ephesians 2:8. Yung grace na yun ay ang saving grace. Tignan natin ang Romans chapter 5, verse 8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi lang basta sinabi ng Bible na mahal tayo ng Diyos, kundi pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, pinili ng Diyos na mahalin tayo. At ang love na ito ay pinakita ng Diyos doon mismo sa krus. Hindi nung tayo ay okay pa ang sabi ng Bible, but God shows His love for us in that while we were still sinners. Pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pagmamahal kahit hindi tayo lovable, kahit nung tayo makasalanan pa, pinili ng Diyos na mahalin tayo. So tayo ay nakakalapit sa Panginoon hindi base sa ating worthiness, kundi base ito sa finished work ng ating Panginoong Jesus. Tayong mga mananampalataya, nakakalapit tayo sa throne of grace, hindi dahil sa mga merit natin, hindi dahil sa mga good works natin, kundi dahil sa finished work ng ating Panginoong Jesus, nanampalataya tayo sa Kanya, kaya tayo nakakalapit sa Kanya. Pangatlo, live as God's people. Napansin niyo sa point number 1, nakafocus sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Point number 2, sa pagpapatawad niya, sa pagtanggap niya sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya na, then it's time. Nalakaran mo ang iyong identity. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation.
Sa verse na ito, may tatlong identity na tinukoy si Apostle Peter sa mga mananampalataya. Ano ang unang identity? Chosen race. A people belonging to God. Pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Pag-aari ka na ng Diyos nung ikaw nanampalataya kay Kristo. Tinawag tayo mula sa kadiliman at idinala tayo sa liwanag. Yun ang tinuturo mismo ng kanyang salita. So dahil tayo pag-aari na ng Diyos, hindi na tayo nabubuhay para maghanap ng acceptance. Dahil ang ating identity, natanggap na natin, hindi natin ito pinagtrabahuhan. So hindi na tayo controlled ng approval ng tao. Kasi maraming mga tao minsan tayo mga Kristiyano, natetempt tayo na magperform para tanggapin tayo ng ating kapwa. Pero tandaan ninyo, ang unang identity na tinukoy ni Pedro ay chosen race. Pag-aari ka ng Panginoon. Yan ang unang identity na binanggit sa verse na yan. So ikaw ay tinanggap na ng Panginoon. Hindi mo yan pinagtrabahuhan. Kaya huwag mong habulin ang approval ng tao. Ganon din. Maging sa paglilingkod natin, bakit tayo naglilingkod? Hindi para magpapansin, kundi dahil kabilang na tayo sa Diyos. Kaya makikita na natin kung ano ang epekto ng unang identity na ito, ang chosen race. Ano ang epekto nito? Una yan, yung security natin. Hindi nawawala ang ating identity bilang mga anak ng Diyos. So, nung sinabi mismo ng kanyang salita na chosen race, hindi na mawawala yan. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Usapan yan sa mga totoong nanampalataya kay Kristo. Pero hindi lamang security usapan dyan, kundi yung ating confidence. Kaya nga, nakakalapit na tayo with confidence sa Panginoon. Hindi sa sarili nating confidence yun kundi God confidence. Dahil yun sa grasya ng Panginoon. So hindi na tayo naghahabol ng approval ng tao. Hindi na tayo nagpe-perform para tanggapin ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos. Kaya tayo nagse-serve. Hindi na tayo nagpapapansin. Kundi nagpapasalamat tayo. Kaya tayo naglilingkod dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Napupuno ang puso mo ng pasasalamat sa Kanya. Kaya siya'y pinaglilingkuran mo. So napansin niyo ang epekto ng chosen race, itong identity na ito. Ano ang kanyang epekto? Una, ang ating security. Pangalawa, ang confidence. At pangatlo ay ang faithful living. Dahil alam mo ang iyong identity, dahil alam mong ikaw ay pinili, so ikaw ay magiging matapat na sa Panginoon. Anyway, ang tawag sa atin ng mga mananampalataya, called, chosen, and faithful. Tinawag, pinili, then matapat. Yun ang ating identity. Pero hindi doon nag-end. Sumunod yung salitang royal priesthood. Yung royal, ibig sabihin dyan, kabilang ka na sa kaharian ng Diyos. Diba, yun ang sinabi mismo ng Colossians chapter 1. Dati nasa kadiliman tayo, pero nung ginawa ng Diyos, tayo ay kanyang dinakma, tayo ay kanyang inagaw, mula sa kadiliman at idinala tayo sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang tawag rito, ginamit rito, royal priesthood. Yung salitang royal, ikaw ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Nung sinabi yung salitang priesthood, hindi ito para sa ilan. Ang pagiging pari rito, lahat ng mga Kristiyano tinawag na pari. Tinawag na saserdote. Hindi para sa ilan ang pagiging pari. Lahat yan ng mga Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, pari ka pala. Ano ang point rito? Ang point dyan, meron ka ng access sa Diyos. Anytime makakalapit ka sa Panginoon. In the Old Testament, hindi lahat ng mga priest ay mayroong access sa Holy of Holies. Ang mayroong access lamang ay ang high priest. At hindi anytime na siya makakapasok sa Holy of Holies. Once a year lang siya makakapasok sa Holy of Holies. But under New Covenant, ang sabi ng Bible, ang pangalawang identity natin, according sa 1 Peter chapter 2 verse 9, a royal priesthood. Meron na tayong access. And according to Hebrews chapter 4, nakakapasok na tayo sa throne of grace. Yung throne of grace na tinutukoy doon, una pinapakita niya ang Old Testament, pinapakita niya roon ang Holy of Holies.
Pinipicture rito ang throne ng ating Diyos na anytime makakalapit tayo sa Kanya. Kung pansinin ninyo, nung ipinako ang ating Panginoong Jesus sa krus, at nung siya'y sumigaw, it is finished, anong nangyari? Ang makapal na kurtina na siyang harang between holy place and holy of holies ay nahati from top to bottom. Anong ibig sabihin doon? Mayroon ng access ang lahat ng mga mananampalataya sa Holy of Holies. Kaya yun ang sinabi ng kanyang salita, na huwag kayong magkatubili na lumapit sa trono ng habag ng Diyos sa mga panahong kailangan nyo ito, makakatanggap tayo ng kanyang biyaya. So yun ang ibig sabihin ng royal priesthood. Mayroon ka ng access sa Panginoon, pero hindi dyan nag-e-end. Nung sinabi mismo ng salita ng Panginoon na royal priesthood, kasi bilang mga saserdote or mga pari ng ating Panginoon, ang prayer sa atin ay lifestyle na. Hindi na siya emergency tool. So nakakapag-pray na tayo. Nakakalapit na tayo. Hindi na tayo kailangan pang tatawagan kung sino-sino pa dyan para makalapit sa Diyos. Ang lahat ng mga totoong mananampalataya, nakakalapit tayo direkta mismo sa God the Father. Bakit? Yun ang itinuro ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6. Sinabi ng ating Panginoon, ganito kayong manalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Direkta ang lahat ng mga mananampalataya. Then sumunod, sinabi ng ating Panginoong Jesus in the Gospel of John, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan. Bakit? Bakit sa aking pangalan? Dahil di naman talaga tayo nakakalapit sa sarili nating lakas, sa sarili nating merit, kundi ito'y dahil sa finished work ng ating Panginoong Jesus. So ito'y grace ng ating Panginoon. So nakakalapit na tayo sa ating God the Father anytime. So meron tayong direct access sa Diyos. Minsan tayong mga mananampalataya, parang maghahanap pa tayong mas mature na Kristiyano, ikaw na lang mag-pray kasi mas malapit ka kay Lord. Ako medyo hindi pa ganun. Nanampalataya ka kay Kristo, then anak ka ng Diyos, then meron kang access sa Panginoon anytime. Nakalapit tayo sa Ama at nakakalapit tayo sa Kanya hindi dahil sa mga gawa natin, kundi sa ginawa mismo ni Kristo. Hindi sa ating merit, kundi sa finished work ni Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? So ulitin ko, pag sinabing royal priesthood, yung royal, bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos. Priesthood, tayo ay meron ng access anytime makakalapit tayo sa ating Panginoon. At hindi lang yon. Nung sinabi mismo ang royal priesthood, usapan diyan, tayo ay mga witnesses ng ating Panginoong Hesus. Dahil nire-represent natin si Jesus Christ. Kaya nga tawag sa atin mga disciples ni Yesu Cristo. Kaya nga tayo tinawag na Christian. Nire-represent natin si Jesus Christ. At ang sabi mismo ng Bible, that we are Christ's ambassador. So tayo yung mga representative ni Jesus Christ. So kung ano ang command ng ating commander-in-chief, ng ating king, susundin natin. Kung ano yung kanyang message bilang mga representative ni Jesus Christ, bilang mga ambassador ni Jesus Christ dito sa earth, so kailangan natin i-proclaim ito. Kailangan natin sabihin ang message ng ating Panginoong Hesus. Kasi mga ambassador tayo. Huwag niyong kalilimutan ang ating identity na yan. Ikaw ay ambassador ni Yesu Cristo. Nire-represent mo si Jesus Christ. So kung anong message ni Jesus Christ, yun ang ating message. Kung anong command ng ating Panginoong Hesus, yun ang ating gagawin. Ano man ang kanyang ipinapagawa, dapat nating sundin. Pero hindi nag-end sa royal priesthood, kundi sumunod doon, holy nation. Ibig sabihin, mga taong na set apart para sa Panginoon. Kapag sinabing holy, na set apart yan. So hindi ka na namumuhay para sa sarili mo, at ang buhay mo hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng lumang buhay mo. Dahil ikaw ngayon ay merong bagong buhay. Meron kang new life. At dahil meron kang new life, ikaw ay na-set apart para sa Diyos at hindi ka na para sa mundo. So ang lakad mo ay lakad ng isang tunay na anak ng Diyos.
So nung sinabi ng salita ng Lord, yung salitang holy, ikaw ay na-set apart, nation, ibig sabihin yan, meron kang bagong identity, nasa bagong community ka. Ang ating identity, nakabase yan sa Diyos. Hindi dito sa mundong ito. So ganito yan. Nung sinabi ng salita ng Diyos, ang salitang holy nation, ito yung ating identity, meron na tayong bagong values. Meron na tayong mga bagong pinahahalagahan. Kaya nga, napansin ninyo kung ano ang kingdom values? Tinuro ng Panginoong Hesus for how many years ang kingdom values. Actually, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, nag-stay pa siya ng 40 days. At ang sabi ng Bible, nagturo siya patungkol sa kaharian. Itinuro niya patungkol sa kaharian, kasama ron ng kingdom values. At sa Matthew chapter 6, ang sinabi ng Panginoong Hesus, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Napansin niyo kung anong mahalaga sa atin? Dapat alam natin kung anong core values natin. Actually, nung nag-start ang New Life, ang una talagang ginawa namin ng pastora, ano ang mission ng New Life, ano ang vision ng New Life, then ano ang core values ng New Life, ano ang mga pangunahing pinahahalagahan ng New Life. Para yun ang lalakaran natin, yun ang culture natin. Ang kultura natin ay hindi katulad ng kultura ng mundong ito, kundi ang kingdom culture. So, ibig sabihin, meron tayong bagong standard. Nung sinabi ng kanyang salita, holy nation, hindi lang bagong values, meron tayong bagong standard. Hindi na katulad ng standard ng mundong ito, kundi ang standard mismo ng Diyos. At meron tayong bagong direction. Hindi na ang direksyon ng mundo, kundi ang direksyon ng ating Panginoon. So bilang mga tinawag na holy nation, nire-resist na natin ngayon ang sin, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa ating identity. Alam mo na hindi bagay ang mamuhay sa kasalanan. O halimbawa, natutukso kang mag-chismis. Ay, hindi bagay ang chismosa dahil ako'y Kristiyano na. Meron na akong bagong values, meron na akong bagong standard, meron na akong bagong direksyon. So alam mo na kung ano ang bagay at hindi bagay sa isang Kristiyano. Pati pagpasok sa romantic relationship, dahil merong new standard, new values, hindi ka na makikipamatok sa mga unbelievers. Kasi ikaw ay Kristiyano na. Pag natutukso kang na hindi magpatawad, nakikita mo ng, hindi ang standard, lahat ng mga mananampalataya nagiging mapagpatawad dahil natanggap ang pagpapatawad mula kay Kristo. Kaya ngayon ang sinabi sa Matthew chapter 6, di ba? Part yon sa prayer na itinuro ng Panginoong Hesus, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang panalangin ito ay panalangin lamang yan ng mga totoong mananampalataya, mga anak ng Diyos. Hindi yan panalangin ng mga unbelievers. Kaya yung, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala katulad ng pagpapatawad mo sa amin, maliwanag dyan na natanggap mo na ang kapatawaran. At una sa lahat, meron kang relasyon sa Diyos. Kasi ano yung pambungad? Ama namin. Relationship. Meron kang relasyon sa Panginoon. At hindi lang yan, tinatayuan mo na ang kultura ng kingdom na ito at hindi ang kultura ng mundong ito. Hindi na tayo nagpapahubog sa culture ng mundong ito. Hindi na tayo nagpapa-impluwensya sa mundong ito. Naalala ko noon many years ago, pero nagsabi sa amin ni Pastora, sabi niya, dapat sa church, wag banggitin yung salitang hallelujah, wag banggitin ang salitang amen, kasi nga, baka umalis yung mga unbeliever na pumasok sa church. Paano aalisin mo ang salitang hallelujah sa church? Ano yun, nagpapahubog ka sa mundo? Kailangan sumunod ang church sa kultura ng mundong ito? Ang ibig sabihin ng hallelujah, praise the Lord. Ang ibig sabihin ng amen, nakiki-agree ka sa word ng Panginoon. And hindi lang yon, isa sa mga title ng Panginoong Hesus ay amen. Paano tatanggalin mo ang amen? Di tinanggal mo na si Jesus Christ. Para lang ma-entertain ang mga unbelievers? Hindi po ganon. Kaya nga doon sa ating binasa, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, alam na natin kung ano ang ating identity. Alam natin kung sino tayo. Hindi na natin hinahabol ang approval ng mundo, ng mga tao. Hindi natin kailangang mag-perform para tanggapin tayo. Tandaan ninyo, tinanggap na tayo ng Diyos.
minahal na tayo ng Diyos doon pa man. Pero sinabi sa Romans chapter 5 verse 8, kahit nung makasalanan nga tayo, pinili ng Diyos na tayo'y mahalin niya kahit hindi tayo kaibig-ibig, hindi tayo katanggap-tanggap, pero hindi tayo nireject ng Diyos nung tayo nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. So bilang mga tinawag na holy nation, hindi tayo dapat namumuhay sa kasalanan at nire-represent natin ang ating Diyos, ang kanyang karakter. Nakikita ang karakter ng Diyos sa atin. Amen? And last, share the gospel personally. Napansin ninyo sa point number 1, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi si Jesucristo lang. Walang ibang daan kundi si Jesucristo lang. Sa point number 2, bagaman ang salvation ay regalo at kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, ang makakatanggap lamang ng grasya na ito ay yung mga nanampalataya kay Jesucristo. Ngayon, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesucristo, meron ka ng bagong identity. At yan yung binasa natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9. At kailangan nating lakaran ang ating identity. Hindi na tayo lalakad na katulad ng lakad ng mundo. At hindi na rin dapat tayo double standard. Dahil bilang mga mananampalataya, alam natin kung ano ang ating core values. Dahil merong bagong values, merong bagong standard, meron tayong bagong direksyon. Pero hindi dyan nag-e-end. Dahil ang itinuturo ng salita ng Panginoon, kailangan natin na i-proclaim ang kanyang mabuting balita. Hindi lang ito para sa ilan, kundi para sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Matthew chapter 28. Go therefore and make disciples of all nations. Hindi lamang ito para sa mga 11 disciples. Kasi, kung pansinin ninyo, ang sumunod na verse, ginamit to the end of the age. Usapan yan hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Sus, kasi meron mga nagtuturo. Hindi naman command sa atin yung Matthew 28:19 na yan para lang yan sa 11 disciples. Nakalimutan nila yung sinabi ng Panginoong Sus sa sumunod na verse, to the end of the age. So ang paghayo, ang paggawa mismo ng mga disciples hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. So ang haba. So mag-e-end lang yan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang second coming. At sino ang inutusan rito? Ang lahat ng mga mananampalataya. Kung ikaw nanampalataya kay Jesucristo, then it's time na i-share mo ang kanyang salita. Maaari sasabihin nyo, baguhan pa lamang po akong Kristiyano. John chapter 4. Ang isang babae na na-meet niya ang ating Panginoong Hesus dun sa well. Actually, itong babaeng ito ay maraming kasalanan. Ilan ang kanyang naging asawa, papalit-palit ang asawa. At yung kanyang kinakasama pa that time, hindi pa niya asawa. Pero nung siya nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon, wala pa siyang ilang oras na disciple ng ating Panginoon. Siya'y tumakbo, pumunta sa village, in-invite niya ang mga taga-village, at inilapit niya sila sa ating Panginoon. Bago pa lang yun. Maliwanag na lahat ng mga mananampalataya ay tinawag upang i-share ang salita ng Diyos. Bago ang verse 19 ng chapter 28 ng Matthew, ang sinabi ng Panginoong Hesus, all authority. Usapan rito, pagdating sa verse 19, nung sinabi ng Panginoong Hesus, go, therefore, ito ay nasa command tone, hindi ito great suggestion, ito ay great commission. Hindi rin ito great commission, hindi rin ito great consummation. Yung iba, great commission. Paano mo nasabing great commission yung iba? Parang, Lord, ibigay mo muna ito. Pag binigay nyo itong prayer request kong ito, sige po, mag-outreach na ako. Ayun. Tapos naghahanap ng ibibigay ng tao sa kanya, great commission. Yung iba, great consummation. Narinig lang ang, oy, mag-reach out tayo. Grabe naman yan, nakakapagod yan. Nakaka-stress. Kaya maraming mga Kristiyano ayaw mag-reach out.
Mga kapatid ko, ito'y para sa lahat. Baguhan, datihan na Kristiyano, tinawag tayo para mag-reach out. Mark chapter 16. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." Ito'y paghahayo ng lahat ng mga mananampalataya. Nasaan ka man? Saan ka man dalhin ng Panginoon? Maging sa workplace, mag-reach out ka. Sa iyong family, sa iyong community, mag-reach out ka. Inassign ka, nalipat ka ng ibang bayan para sa iyong trabaho, then magbukas ka ng outreach, mag-reach out ka. Lahat tayo tinawag para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sinabi rito, and he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel." Anong pa-proclaim natin ang gospel? Hindi ang sarili nating gospel, kundi ang gospel ng ating Panginoong Jesus. Ano ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita, si Jesus ay nagkatawang tao. Si Jesus ay namatay, muling nabuhay, at siya'y babalik. Yun ang mabuting balita. Ang mabuting balita, si Jesus ang second Adam at ang final Adam. Second Adam, pinapakita roon na siya ang pangalawang representative ng humankind. Ang final Adam, according sa 1 Corinthians chapter 15, usapan doon, wala nang susunod na representative ang humankind. Usapan diyan ang finality. Wala nang ibang Kristo. So pag merong nagke-claim na sila'y Kristo, hindi totoo yun. Yun ay peke. Kaya nga merong final Adam. Usapan doon, wala nang next na representative ang humankind. Sa second Adam, pinakita roon na merong kumuha ng place ng lahat ng mga nanampalataya kay Hesus Kristo. So ang ipoproclaim natin, ang salvation ay libre. Matatanggap lamang ito kung ilalagay mo ang iyong buong pagtitiwala kay Hesus Kristo at sa Kanyang finished work. Mga kapatid ko, alam na natin kung ano ang mission natin. Alam natin na hindi lang basta tayo uma-attend ng gathering ng lahat ng mga mananampalataya, it's time na humayo tayong lahat ng mga disciples ng Panginoong Hesus. Kaya pag ikaw ay disciple ng ating Panginoon, then it's time na mag-reach out ka. Ang New Life, hindi nagkukulang sa inyo. Ginagawa namin ng lahat para kayo ay i-equip. Kaya nga, mayroong tayong outreach, intentional na tinuturuan kayo ng soteriology. Then pagkatapos, meron tayong training track na nag-a-under ko kayo sa formal training. Then, kayo ay minementoran, kayo ay dinidisciple, kayo ay ginaguide. Ginagawa na namin ang lahat. Ginagawa namin ang aming part. Gawin din po ninyo ang inyong part bilang mga disciples ng ating Panginoong Hesus. Dapat wag na tayo mag-procrastinate. Dapat magkaroon tayo ng sense of urgency na mag-reach out. Hindi usapan diyan kung ano ang magagawa mo, kundi ano ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Dapat willing ka na magpagamit sa Panginoon. Available ka. Sinasabi mo, Lord, narito ako, gamitin mo ako. Kaya ngayon ang sinabi mismo ng Isaiah chapter 6, "Whom shall I send and who will go for us?" Nawa, sa pagtawag ng ating Panginoon sa atin, tumugon tayo at wag na nating ipagpabukas ang panawagang ito.